Mabuti pa ang Japan mga kaboltok, nakakuha na ng unang panalo sa kanilang home game na laro. Pero ang Gilas mga kaboltok, kinapos pa. Muntik pa sana tayong manalo. Solid ang opensa ng Gilas sa first quarter. Na-outscore nila ang Angola sa 12 points at 19 points naman ang ginawa ng Gilas sa first quarter. Kaya dahil diyan mga kaboltok, mukhang maganda ang umpisa ng Gilas. Kaya lamang sa first quarter pa lamang tila ba maalat na ang shooting ni Jordan Clarkson. Lalo na sa 3-point area, umabot lamang ito sa 13%. Bumabawi na lamang siya sa 2 points na nakagawa ng 21 total points. Shooting 7 out of 22 at siya pa ang leading scorer sa Gilas at siya rin ang may double digit sa points. Mabilis din ang paikot ng tao ni Coach Chot Reyes. Mukhang napakinggan niya ang mga hinaing ng mga fans ng Gilas dahil si Kiefer Ravena na lamang ang hindi ipinapasok. Nabigyan na rin ng minuto o playing time si Kai Sotto nang ipinasok na sa late 3 minutes sa first quarter at nagpakita ng skyhook shot. Hindi ko lamang alam kung yan ay tinitraining at pinapractice na tira ni Kai Sotto. Dahil old school ang ganyang klase ng tira ni Kai Sotto, pero ang lamang na iyan ay tila ba kinakumpiyansa na agad ng Gilas dahil sa second quarter. Hindi na nila iyan na ipanatili mga kaboltok. Ang Angola ay tila ba nagpalit ng anyo. Sumandal sila sa Atlanta Hawk NBA Player Center na si Bruno Fernando. Kumuha sila ng 24 total points kumpara sa 14 lamang na nagawa ng Gilas. Dahil diyan 33-36 ang score nang matapos ang second quarter, lamang ng 3 ang Angola. Sa third quarter naman mga kaboltok, ang Gilas naman ang nagpalit ng depensa. Pero ang strategy ng kalaban ay palaging umi-score sa ilalim. Napasuntok pa nga diyan si Jordan Clarkson matapos ang end one foul. Magandang pasayan. Pagdating sa fourth quarter, mas lumobo ang lamang ng Angola dahil sa 15 ang hinahabol ng Gilas. Pero ang mabigat mga kabolto, kapag naghahabol ka dapat mahigpit ang depensa. Naghahabol na nga ang Gilas pero maluwag pa rin ang depensa nila. Kitang kita dito ang late D ni Kai Sotto dahil sumugal sa double team si Roger Pugoy. Wide open tuloy ang isang player ng Angola. Yan nga ay nagpabaon sa lamang nila sa Gilas at tuluyang natalo. Mga kaboltok, ang tanong, may pag-asa pa ba ang Gilas Pilipinas na makapasok sa second round? Ito po mga kaboltok, halos sarado na ang pintuan natin sa second round. Halos sarado dahil tuluyan na silang mabubura sa kompetisyon kapag natalo pa ang Gilas sa susunod nilang laban sa Italy. At dapat manalo sila doon at dapat din matalo naman ang Angola sa Dominican Republic. Dapat po matambakan ng Dominican Republic ang Angola. At manalo naman siyempre ang Gilas sa Italy. Kapag hindi nangyari ang dalawang yan, babay na tayo sa second round.